Bubong ng stage sa Legazpi, Albay, bumagsak. Isang nadisgrasyang cement mixer naman sa Davao del Sur ang nakapatay ng 4 na tao, kabilang ang ilang menor de edad. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Kalunos-lunos ang disgrasyang sangkot ang cement mixer na ito sa Bansalan, Davao del Sur. Patay sa disgrasya ang truck driver at 3 minor de edad na edad siyam, 10 at 12. Ayon sa pahinante ng truck, nawalan sila ng preno habang binabaybay ang daan sa barangay Managa. Bigla raw lumihis pakaliwa ang truck at saka bumangga sa hindi pantay na bahagi ng lupa. Sa lakas ng impact, nahulog ang karga nitong mixer na tumama sa 3 minor de edad na naglalakad sa kalsada. Bago ang insidente, inabisuhan umano ng pahinante ang truck driver na may aberya sa preno. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Biglang bumagsak ang cover tent o canopy ng entablado sa Peñaranda Park sa Legazpi, Albay. Ayon sa pulisya, nangyari ito sa gitna ng malakas na ulan mag-alas 6 kagabi. Napuno raw ng tubig ang trapal na bubunga nito kaya bumigat. Nag-crack ang bakal at nahati sa gitna ang canopy. Na taong may humigit kumulang 40 kabataang estudyante na nagpa-practice ng sayaw sa lugar nang bumagsak ang tent. 6 sa kanila ang sugatan at dinala sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Maulit kaya mga biglaang pagulan kahapon sa Quezon City? Ano rin kaya magiging panahon sa iba pang panig ng bansa? Ang latest alamin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Ivan, mga kapuso, may namuuna naman pong bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So yun pong minonitor natin itong Biyernes at ganun din kahapon, araw po ng Sabado ay nag-dissipate o nalusaw na po yan. Tapos ito namang bagong LPA, huli po yung namataan kaninang hapon, 675 kilometers silangan po ng Borongan City sa Eastern Samar. Ayon po sa Pag-asa, mababa pa sa ngayon ang tsansa nitong maging bagyo. At sa magiging pagkilos naman po nito sa mga susunod na oras at sa mga susunod na araw, mababa po yung tsansa nito na mag-landfall o tumama dito po sa lupa. Dahil paakyat po yan yung magiging galaw po nito, pero habang umaangat itong nasabing LPA, posible pong maka-impluwensya po yan dun sa pag-iral naman ng hanging habagat o southwest monsoon. Pwede pang magbago ang pagkilos nito, kaya patuloy po kayong tumutok sa updates. Maging bagyo man o hindi, magpapaulan po yung trough o buntot ng LPA. So yung mga bahagi po ng kaulapan yan ay medyo po nakaka-apekto o umaabot na dito sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kasabay po niyan yung patuloy na pag-iral din at yung mga pag-ulang dadalhin nitong southwest monsoon o yung hanging habagat. So ito rin po yung nagdulot ng mga pag-ulan ngayong weekend. Yung trough ng LPA, hanging habagat at pati na rin yung localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang po bukas may tsansa po ng ulan. Dito yan sa may Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi po ng Central Luzon, Bicol Region at ganoon din dito sa Western at pati na rin dito sa may Eastern Visayas. Meron na po kagad mga malalakas sa pag-ulan, kaya doble ingat po sa mga posibleng pagbaha o landslide. Sa hapon, halos buong Luzon na po ang uulanin. May mga malalakas na buhos pa rin po tayong nakikita, lalong-lalo na dito sa may northern and central portions, sa may Southern Luzon, kasama po dyan itong Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Posible rin po ang mga kalat-kalat na pag-ulan dito po yan sa Visayas at pati na rin sa Mindanao. Sa Metro Manila naman, pwedeng may mga pag-ulan na po sa ilang lungsod umaga pa lang. Ayun po, meron tayong nakikita mga kulay dito sa ating mapa kahit morning. Mag-monitor po ng advisories dahil pwede po yung maulit pagsapit po ng hapon at gabi. At eto po, ayon po sa Pag-asa, posible pong magpatuloy yung ganitong weather conditions sa susunod na 3 araw. Posible pong concentrated po yung mga pag-ulan. Diyan po yan sa may Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi po ng Metro Manila at Bicol Region. At kapag po lalo na pong umangat yung minomonitor po nating low pressure area dyan po sa may Northern Philippine Sea, posible rin po makaranas ng mga pag-ulan ang Northern Luzon. Patuloy po kayong tumutok sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Ang mga hugot at hinanakit, idinaan ng netizens sa tula para sa pagtatapos ng buwan ng wika. At nakatutok si Jonathan Andal.
Huling araw na ng Agosto, per months ay malapit ng pumarito. Mga ninong at ninang, handa na ba sa mga inaanak na nakaabang? Kalayaan ay biyaya galing kay Lord. Sa tadang Pasko, magmalipa, joy to the world! Bago magpaalam sa buwan ng wika, sa online may pahabol ng mga makata. Mga tula nila'y napapanahon ang paksa. May dulot ding tuwa at tawa. Nahihirapan ba kayong gumawa ng tula? Opo! Itong hugot talagang takaw puot. Aniya ang hindi marunong lumingon sa pinag-utangan, asahang di na muling mapagbibigyan. Huwag sanang humantong sa salamat na lang sa lahat. Hindi pa Pebrero pero ano ang hugot ng mga ito? Sa bagay, ghost month ang Agosto. Baka kaya minumulto? Ang isang ito ay may pakiusap. Huwag lang daw ang wika ang mahalin. Hiling niya, sana'y siya rin. At kahit anong wika raw ang gamitin, di may paliwanag ang sakit na ipinaramdam mo sa akin. Wikang Pilipino ay sumisibol. Sana all nung lumayo, hinahabol. Meron ding akma sa mga isyu ngayon. Sigaw nilang Makata, kailan ba tayo makakaahon? Ang proyektong magbibigay sana ng proteksyon, lalo lang tayong ibinaon. Pilit inaabot ang pag-asa kahit bahay rumaragasa. O kaginhawaan, kailan ba matatamasa? Kung kaligtasan ng Pilipino ang inyong habol, saan ninyo ginastos ang budget sa flood control? Tayo'y nakaligtas sa mananakop na nakakatakot, ngunit hindi sa gobyernong kurakot. Ang wika, bigkis ng iba't ibang estado sa lipunan. Kahit mga person deprived of liberty o nasa piitan, na ipapahayag pa rin ang kanilang malayang taludturan. Sa dami ng pinagsama-samang dialekto, iisa ang ating talento. Hindi lang talento ang nalilinang, pati ang tibay ng loob para mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hindi raw kinaya ng drainage system ng Quezon City ang dami ng ulan kahapon. Ang rainfall sa loob lang ng isang oras katumbas ng ulan sa loob ng halos 5 araw. Kaya nalubog pati mga hindi bahaing lugar gaya sa bahagi ng UP at Ateneo. Nakatutok live si Nico Wahe. Nico. Ivan, nandito ako ngayon sa Katipunan Avenue na isa sa mga binahang lugar dahil sa malakas na ulan kahapon. Nagtanong-tanong tayo dito kanina kung binabaha ba talaga sa lugar nito. Marami sa kanila ang nagtaka dahil hindi naman daw talaga binabaha rito. Ayon sa QCDRRMO, hindi nga kinaya na kanilang drainage system ang malakas at maraming ulan kahapon kaya bumaha. Ang mga mataas at biglaang pagbaha sa 36 na barangay sa Quezon City kahapon, phenomenal o pambihira ayon sa UP Resilience Institute at UP NOAA Center. Batay sa datos ng Pag-asa Science Garden, umabot sa 141 mm ang dami ng ulan kahapon. Pinakamarami bandang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon na nagbagsak ng 96.6 mm ng tubig. Katumbas daw yan ng halos 5 araw na pag-ulan kung pagbabasihan ng minimum amount of rain tuwing Agosto na nasa 568.5 mm. Mas mataas din sa peak hour ng Bagyong Ondoy noong 2009 na 92 mm lang. Localized thunderstorm lang ang nagpaulan kahapon. Hindi siya yung katulad ng mga habagat na malaking area yung nasasakop. Ito ay mga usually kasi pwede kasi talaga siyang madalas na nangyayari na in a span of 2 to 3 hours pwede tayong umabot na magkaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan po. Ayon sa Quezon City Disaster and Risk Reduction Management Office, hindi kinaya ng drainage system ng lungsod ang dami ng ulan kaya nalubog maging mga hindi binabahang lugar. Nakita po nalaga natin yung need po talagang paigtingin po yung preparedness at saka yung ating infrastructure improvements para po sa areas na ito. Ongoing daw ang pagkumpleto nila sa kanilang drainage system na dinisenyo ng UP Resilience Institute. 2023 daw nang may turnover sa kanila ito at sinimulang gawin noong 2024. Sa Tandang Sora, may basketball court na ang nasa ilalim ay isa sa mahigit 160 detention basins na ginagawa ng LGU na kabilang sa Drainage Master Plan. Ito yung itsura ng ilalim ng basketball court na tatawaging Tandang Sora Detention Basin o kasama doon sa nasa 160 plus
na detention basin na ginagawa nitong LGU ng Quezon City na kabilang doon sa kanilang drainage master plan para maiwasan na nga yung mga pagbaha sa Quezon City kahit saglit lang yung mga pag-ulan. Ang tubig na kaya nitong i-hold bago pakawalan, katumbas ng 1.2 million liters ng tubig o kalahating Olympic-sized swimming pool. Hindi pa raw maibigay ng Quezon City kung kailan matatapos ang proyekto dahil may mga hinihintay pang pondo. Ayon sa UP Resilience Institute, may ilang mga syudad na rin daw na nagpapatulong sa kanilang gumawa ng drainage master plan. Pero anila, dapat konektado ang mga drainage system ng mga lungsod. At bukod sa infrastruktura, dapat isaalang-alang sa flood control ang pagtatanim ng puno at pagpapalalim ng mga ilog. Palagay ko hindi naman natin completely ma-eradicate yung pagbaha na yan. But we can adapt, we can lessen it, and make it tolerable so that we can live with nature. Ivan, bandang alas 3 ng hapon kanina ay muli na namang bumagsak yung malakas na ulan dito sa ilang bahagi ng Quezon City, kabilang itong Katipunan Avenue. Pero wala naman tayong nakitang pagbaha ngayon dito, kaya tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Nico Wahe.